I really hope na this fight that I'm going through right now will make her proud na napalaki niya ako ng tama. But I really miss her. Kaya ako ito ginagawa kasi ayaw na mama ko na dinadahon ako. She would stand up for me. And that's why I'm standing up for myself. Nagpakahirap, nagkanda ko ba ang mama ko para pag-aralin ako. Hindi para bastusin lang ng mga tao. At ganun din po yung nararanasan ng ibang tao. Ako po, nagpapasalamat ako, nagkaroon ako ng magulang na parehas may magandang trabaho. Hi, I'm Gretchen Custodio Diaz. Some of you might know me as the transgender who was trending last night because of an incident sa Cubao, isang mall sa Cubao, kung saan po na hindi po nila akong pinayagan na gumamit ng female washroom. And then I realized that it is against the ordinance of Quezon City. That's why I chose na i-document yung pangyayari. Then when I started filming it, yung janitress po na nag-ask sa akin to leave the female washroom started na dragging me going to their security office. Sabi po niya, bawal daw po akong mag-video sa loob ng mall nila. So yun na po, hanggang sa nakarating na po ako dun sa security office, and the rest, yun na po yung nasa live video ko. Yung sinasabihan na po ako ng mga derogatory words like nagpapasikat daw po ako, hindi daw po ako sisikat kasi hindi naman po ako artistahin. Tapos nagsabi pa siya sa akin na pangit daw ako. Sabi pa niya na i-like daw po at i-share yung video ko para daw sumikat yung baklang to. Yun po yung term niya. Tapos ilang beses po niya akong sinapok. Actually yung phone ko po ang sinasapok niya. But because I'm capturing her, kapag po sinasapok niya yung phone ko, umaabot po sa mukha ko. So, tinatamaan po ako. So, if you'd notice po yung live video ko, ilang beses siya na-interrupt dahil sa lakas ng impact po nung pagkakasapok niya. At I have to resume the live video para po continuous yung coverage. Kasi po yung mga friends ko, yung mga concern po sa akin, nag-aalala sila kung ano nangyayari sa akin. Sabi ko nga po sa kanila, I'm just capturing what is happening to me kasi wala po akong witness. There were around 15 or 10 to 15 security personnel there. And there's only one me. So if nothing is documented, kung wala po akong video, yung incident na yun will be around 10 men versus 1 transgender. So sino pong mas papaniwalaan ng tao? So I chose to document everything, to capture it on Facebook Live, and at the same time, bukod sa nakikita ng live ng mga tao, kumbaga nakakahingi na rin po ako ng tulong. If you'd notice po yung Facebook Live ko, wala po siyang caption. Wala pong sinabi na discrimination here or nagbanggit ng establishment. Gusto ko lang po ma-capture yung moment para po yung mga tao na mismo na nakakapanood ng video ko ang mag-interpret kung something foul po ba yung ginagawa sa akin or that's something normal para sa isang security procedure, sa isang mall, sa isang tao na gumamit ng washroom. Bakit ganun ka nalang katapang lumaban? Nangyari na ba ito sa'yo before? Actually po, I'm just trying to be strong. Kasi mag-isa lang po ako nun. Emotional po akong tao. Alam po ng mga kaibigan ko. Ang bilis ko pong umiyak. But that time po, mag-isa lang ako. So I have no choice but to be strong. Strong. How about the trauma last night? The experience? Actually po, wala pa talaga akong matinong tulog. Nasa 2 hours lang po yung tulog ko, bitin-bitin pa. Kasi every time po, magigising ako. Kasi parang pakiramdam ko na sa presinto pa rin ako. Bangungot. Hindi na po siya bangungot, pero may pakiramdam ka na, nasan ba ako? When you wake up. Kasi po, it's almost 12 hours po na nasa presinto ako. So, parang hindi po siya ganun kadaling kalimutan. First time ko po na maposasan sa buong buhay ko. Bakit ka pinosasan pala? They told me it's standard operating procedure. Okay. So, kailangan po nila akong posasan bago ako pumasok ng ospital. And that's Quirino Memorial Medical Center. Kung alam niyo po yung familiar po ko sa structure niya. Sobrang daming tao po na pumapasok doon. Emergency room is around 40 to 50 persons. Tapos po may mga naghihintay waiting area sa cashier. Nakaposas po ako na nakatalikod. I asked the
the arresting officer, sabi ko, sir, baka pwede naman po na paharap nyo na lang po ako pusasan kasi wala po akong kasama dito. Wala pong sasagot ng mga tawag ng pamilya ko, nung mga taong gustong tumulong sa akin. At sabi po nila sa akin, hindi, dapat patalikod kang pusasan. Kasi yung nakikita mo sa pelikula, na sa harap pinupusasan, pang pelikula lang yun. Wala ka sa pelikula, kaya hindi ka dapat umarte. Hindi, bakit kailangan kanila pusasan? Wala ka namang ginawang ano. Exactly po. There's no legal charges against me. There's no case filed officially against me. I know my rights. Yeah. Pero at the same time po, mag-isa po ako. Madali pong baliktarin yung kwento tungkol sa akin. Kung sabihin ko na hindi ako pumayag na magpaposas, pwedeng sabihin, ay, nanlalaban siya. Ebidensya po namin, hindi po namin siya napusasan kasi hindi po siya pumayag. So I just chose to abide. Ano ang next step mo ngayon after that incident? What is your next action? I'm lucky enough to have a very good team. These are a group of lawyers po na wala namang bayad, pero just because of their advocacy of helping the LGBTQ plus community, tumutulong po sa akin ng libre. We have Attorney Tetay, we have Attorney Claire, Attorney Vince, and Attorney Victor, and nagulat po ako na on the night itself where the incident happened, I had around 6 or 7 legal counsel that time, and now po confirm sa akin ni Attorney Tetay that there's a group of lawyers who's planning to support me. In fact po, kahit si Sir Rafi Tul po, yung staff po niya, tumawag na rin sa akin offering legal assistance. Ako po nagpasalamat na ako, and I assured him naman po na I think I'm in very good hands sa group of lawyers na sumusuporta sa akin ngayon. So overwhelming po, it's not just one lawyer, pero sobrang dami na gustong sumuporta sa akin pursuing our case against this mall in Quezon City for their violation against the anti-discrimination ordinance ng Quezon City. So we'll push through with the case to be filed, and we're still pushed through with the assault and oral defamation. Sino ang sasampahan mo ng kaso? Sino-sino? Yung management po ng mall? For violating the ordinance. Okay. And yung janitress po na captured dun sa recording ko, who's physically attacking me and giving me all of those unacceptable words and subjecting me for ridicule. At hindi po biro yung ginawa nila na ako pa ang pinaaresto nila. The trauma that I've experienced, the humiliation, hindi lang po kasi support na natanggap ko sa social media. Meron din po nagsasabi na tama lang yan sa'yo. Ba't kasi pinipilit mo mag-CR sa pambabae, lalaki ka. And they're even using the same words na ginamit sa akin nung janitress na hindi ka po, tandaan mo, meron ka pa rin tas yung body part ng panlalaki. Tapos the words na bakla. Ganun po paulit-ulit din na sinasabi ng mga basher ko. And worst, these accounts are dummy accounts. Wala man lang pong pictures to identify themselves. So I don't know who's behind all of this. I'm trying to be strong, but in some way po, yung mga ganong comment, it gets into you. Lucky lang po talaga ako. Gaya nga po ng sabi ko, sa kada isang basher ko, merong 10 sumusuporta sa akin. Una po sa lahat, paano mo po sasadyain? Ano po kakausapin ko yung janitress na halika, kaladkarin mo ko? They know how it started. Paano mo po sasadyain na ikaw po sasan ka? To think po na ang kapatid ko po, na halos na aksidente na po, just to rush dun sa presinto po namin. Ang pamilya ko po are professionals. Yung dalawa pong tita ko na pumunta dun are both school teachers. Coming from their shift sa school, dumiretso po sila sa presinto. Ito po yung mga taong hindi ko na dapat iniistorbo just for personal gain. And what would I gain from this? Bashers? Hindi naman po ako kikita sa kanila. Kasi kung tutuusin po, hindi naman po sa pagmamayabang. I'm working in a corporate world. Wala po akong perang makukuha sa kanila at kahit kanino. So bakit ko po ito sasadyain? Hindi ba maapektuhan ng sinabi mo? Hindi ba maapektuhan yung work mo sa nangyaring skandalong ito? Luckily po, I resigned 2 weeks ago because I'm trying to, what do you call this? Reassess what I really wanted in life. Kasi I've been working in the corporate world for 10 years na po.
I'm already 28 As years old what? po. I'm a training specialist po, learning specialist. So I'm handling different types of people. Foundation skills training. So ganun din po ako katatag. Kaya kung napapansin niyo po, nagsasabi articulate daw po ako because communication is my specialty. Gusto ko po na kung ano man yung nasa isip ko, nasasabi ko ng maayos and communicating my ideas. And that is why I'm joining beauty pageants as well po. So that malaman ng mga tao na meron po kaming say sa mga issues ng society. Na hindi lang po basta magaganda or puro forma lang ang mga transgender people. That we are people of high value, we are people of high intellect who can be a very good use and a very good, help in our society. Ano na lang anong message mo sa pamilya mo na sa iskandalong ito? I received a message from my tita who's with me last night. Sabi niya, Gretchen, just keep your head high up kasi we are proud of you. You showed everyone how these things should be handled carefully and you put our family in a very good shape. The manners that you showed to people, the attitude that you showed them will manifest. Yung message po na yun, na assurance from your family, na kasi wala na po akong mama. So ang mga tita ko po ang kinikonsider ko na magulang. Yung mama ko po, naniwala siya sa isang fortune teller before, na yung panganay na anak niya, which is me, will bring her so much pride. And the exact term is that she will be a stage mother. Nabuhay po ako at namatay na lang ang mama ko nang I don't feel na na-fulfill ko yun. Because I'm still finding that stage where I can shine. And unfortunately, it has to be this stage. It has to be this platform. And some way, na-realize ko po na it's my way for me to make her proud. On a bigger stage. Do you think proud na si mama mo sa'yo? I think so. Hindi po ako pinag-aral, ginapang na mama ko ng pag-aaral para apihin ng tao. And I was imagining myself, paano kung buhay pa si mama? What would she say about this? My mom is a fighter. She fought cancer for 7 years. Breast cancer. Kung buhay ngayon mama mo, anong sasabihin mo sa kanya? I really hope you're proud of me. I really hope na this fight that I'm going through right now will make her proud na napalaki niya ako ng tama. But I really miss her. Kaya ako ito ginagawa kasi ayaw na mama ko na dinadawin ako. She would stand up for me. And that's why I'm standing up for myself. Nagpakahirap. Nagkanda ko ba ang mama ko para pag-aralin ako? Hindi para bastusin lang ng mga tao. At ganun din po yung nararanasan ng ibang tao. Ako po, nagpapasalamat ako, nagkaroon ako ng magulang na parehas may magandang trabaho. So kung naghihirap man kami, hindi ganun kahirap katulad ng mga ibang miyembro ng LGBTQ community. Kung nagagawa po nila yun sa isang tao na katulad ko, how much more po yung mga tao na walang-wala sa buhay. Na dumadaan lang sa mall, na gusto lang makipag-washroom. Yung mga walang alam sa batas. Nananahimik na lang sila. That's why I'm doing this, not just for me, but for everyone who felt like they were silenced. Regardless po kung miyembro ka ng LGBTQ or hindi. Pero lahat po tayo, once in our life, we experience harassment, we experience discrimination. And that's something that I'd like to end right now. Okay. Ngayon nakarating na sa Senado yung kaso mo. Ano yung after nito, ano yung magiging next na? Kasi syempre nakita mo na si Risa Ontiveros, pinagtanggol ka talaga. Ano yung masasabi mo kay Ma'am Risa? First of all, sobrang laking fan na po ako ni Ma'am Risa noon pa lang. Even my mom, kapag po tatakbo yan si Ma'am Risa, number 1 po agad sa list niya yan. That time, I'm still young, I didn't know what she sees in her, and right now, I realize how beautiful her heart is, considering that she's not a member of the LGBTQ plus community, but she stands up for us. I think sobrang laking blessing sa atin na member ng LGBTQ plus community na merong isang tao
na nakakaintindi sa atin. Anong message mo kay Naglalaban Senator? tayo. Ang message mo kay Senator Riza Ontiveros? Continue the fight. Kasi po marami pa rin po naniniwala na despite the many, what do you call that? Many struggles, despite and all the atrocities that we're experiencing right now, there's still hope. That's why we're rainbow. Kahit gaano man kalakas yung ulan, one day we will shine and we will show the world that we can. Because we're doing it right now, we're starting it right now. These might be small steps, but one day we'll get there. Okay. Any message sa ating mga member ng LGBT? Kaya po, sana po patuloy po kayong sumuporta, hindi na lang po sa akin, kundi sa advocacy na magkaroon tayo ng boses. Kung meron man po sa inyo na nakaranas din po ng katulad nangyari sa akin o kahit anong forms of harassment, it's time for you to speak up now. Okay. Kung hindi po ngayon, kailan pa po tayo magsasalita? Kung kailang huli na yung lahat. So it's not yet too late. Let's go ahead and stand up for ourselves and be proud of who you are. Because we are here, there are many people out there who's willing to help you to speak out your voice. Okay. Thank you. Thank you.